57 ang kumpirmadong patay, habang isa pa ang hindi mahanap hanggang ngayon. Ito ang mga iniwang numero ng pinakamalagim na election-related violent incidents sa kasaysayan, ang Maguindanao Massacre. Sa unang taong anibersaryo, kaisa kami sa paghangad ng katotohanan at paggawad ng inaasam na katarungan para sa lahat ng mga biktima. Isang taon matapos ang mapait na pangyayari, balikan at kumustahin natin ang pag-usad ng kaso. At alamin ang kinabukasan na naghihintay sa lalawigan at mga mamamayan nito. Ako si Jigo Manikad. Ako si Rhea Santos. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Isa lang na bata ko. Isang convoy na maghahain sana ng kandidatura ng kandidatong babangga sa isang makapangyarihang angkan. Nauwi sa madugong pangyayaring gumimbal sa buong mundo at nag-iwan ng maras na marka sa kasaysayan ng pamamahayag. Ang Maguindanao Massacre. Isang taon makalipas ang karumal-dumal na krimen, muli naming binalikan ang pinangyarihan ng massacre. Ito na yung paakyat dun sa Barangay Salman kung saan naganap mismo yung massacre. At ngayon ay nakasakay tayo dito sa Hummer ng mga sundalo. Mapapansin nyo po na talagang napakahigpit ng seguridad at tutok ng mga sundalo para masiguro na walang mangyayaring aberya sakali may magtangka sa convoy na ito. Dati ko nang kinocover ang Maguindanao. Katunayan, isa dapat ako sa mga sasama sa convoy nung nakarang taon. Pero dahil sa impormasyong nakuha ko na guguluhin at bobombahin daw ang convoy, nagpasya akong hindi na sumama. Ang impormasyon ay ipinagbigay alam ko rin sa grupong sumama sa convoy. Sama-samang ginunita ng mga kaanak ng biktima at kasamahan sa media ang unang anibersaryo ng massacre. Ito ang pangatlong pagkakataong mabibisita ko ang pinangyarihan ng krimen. Ito mismo yung isa sa mga hukay kung saan ibinaon yung mga sasakyan at labi ng mga biktima. Sa 58 biktima, isa na lamang ang hindi nakikita, si Reynaldo Mumay. Gaano kahirap po para sa pamilya na yung lahat nakita na maliban sa tatay? Mahirap kung sa mahirap kasi walang closure sa family. Mahirap mag-explain sa mga bata kung saan kami pupunta para bisitahin yung lolo. Kaya kung makita mo, nandito yung mga anak ko, kasama ko. Dahil gusto nilang makita yung libingan ng lolo nila. Tatlumpung taon ng mamamayag si Joseph Ubelag at kasalukuyang correspondent ng Manila Bulletin. Isa siya sa tatlong mapalad na nakaligtas sa massacre. Isang taon matapos ang massacre, tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho bilang mamamayag. Pero doble ingat na raw siya ngayon. Marami din tayong mga precautionary measures na ginagawa habang andito tayo sa ating trabaho. Yung paramount safety natin, yung personal safety, palagi nandoon yun. Pagkatapos ng massacre, pinag-isipan na rin niyang mang-ibang bansa at doon na lamang maghanap buhay. Sa tingin ng NUJP o National Union of Journalists of the Philippines, malaki ang epekto ng massacre lalo na sa pagtupad sa tungkulin ng mga mamamahayag sa Maguindanao. Una, akala natin pagka delikado yung isang coverage, pag pumunta kayo ng marami kayo, pwede na. Pangalawa, binasag din niya yung pag-aakala na kapag ganun kalaki yung event, eleksyon yan eh, hindi kayo babanatan. Hanggang ngayon, nagdadalamhati pa rin si Aling Nancy. Isang anak niyang si Gina sa mga journalist na biktima ng massacre. Correspondent si Gina ng Saksi News, isang lokal na pahayagan sa General Santos.
Dahil breadwinner si Gina, mahirap para kay Aling Nancy na itaguyod ang mga apo. Lalo na't sa isang maliit na tindahan lang din sila umaasa. Kahit hindi ko kaya, kayahin na lang. Kasi naawa ko sa kanila. Maliliit pa sila lahat. Wala naman kaming malapitan. Bukod sa hirap, naging kakambal na rin ng buhay nila ang takot sa araw-araw. Takot kami minsan. Kung gabi, kung open itong gate, sabi ko, sige, sira niyo na yan. Ang mga 6 o'clock, sirado na kami lahat. Nasa loob na sila lahat kasi natakot kami. Matagal ng isyong extrajudicial killings, partikular na ang pagpaslang sa mga local journalists sa Pilipinas. Ayon sa tala ng NUJP, mula 1986, 104 na punang napapatay na mamamahayag sa bansa. Sa panahon ng Administrasyong Arroyo, umabot sa mahigit 100 ang kaso ng pagpatay. Kabilang narito ang 32 journalist sa Maguindanao Massacre. Itong dahilan kaya itinuring ng CPJ o Committee to Protect Journalists ang Pilipinas bilang pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa mga mamamahayag. Mas delikado pa sa mga bansang Iraq at Afghanistan. Isa rin ang asawa ni Mirna Reblando na si Bong sa mga napaslang na mamamahayag sa Maguindanao. Tila matagal pa raw ang hihintay nila bago makamit ang hustisya. Para sa akin, sobrang bagal, lalong-lalo na noong dating administration. Kailangan lumabas talaga ang katarungan dito. Matapos ang massacre, agad inaresto ang mga itinurong pangunahing sospek sa krimen, ang mag-aamang Ampatuan, ang gobernador ng Maguindanao na si Andal Ampatuan Sr., Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor Zaldi Ampatuan, at si Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Noon pa man, itinuturing ng kanilang pamilya bilang makapangyarihang angkan sa Maguindanao. Excuse me po. Hindi ko po alam. Excuse me po. Lumabas po para po pagkita ng publiko na hindi po totoo yung binibenta sa akin. Hindi po. Sa araw mismo ng unang anibersaryo ng massacre, nadakip ang isa pa sa sospek na si Miswari Ampatuan. Ayon sa pulisya, civilian volunteer siya ng mga Ampatuan at nasa bahay nung mangyari ang massacre. Anong dahilan? Bakit kayo huli ka? Ewan ko, sabi nila kasangkot daw ako sa massacre. Hindi ka ba nag-CBO doon sa mga Ampatuan dati? Hindi. Isang linggo naman bago madakip si Miswari, isa pang Ampatuan ang nahuli ng Task Force Maguindanao. Siya si Manny Ampatuan, pamangkin ni Andal Ampatuan Sr. at konsehal ng Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao. Katulad ko, inosente ako tao. Huwebes ng nakaraang linggo, inilipad na siya mula Cotabato patungong Camp Bagong Diwa sa Maynila, kung saan nakadetine ang mga Ampatuan at mga membro ng Civilian Volunteer Organization na sospek sa krimen. Gayunman, marami-rami pang sospek ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Sa tala ng CIDG, sa halos 200 sospek ng Maguindanao Massacre, 83 pa lamang ang nahuhuli. Karamihan ay nandun pa rin sa Maguindanao, ang iba ay nandun sa mga bulubunduking lugar. Meron din mga pangilan-ilan na sinasabing nakatakbo na rin sa mga karatig na probinsya ng Maguindanao. At ang iba may mga reports din tayo natatanggap na nandito lang sa Metro Manila, yung mga pailan-ilan. Nanganganib maging mga tatayong testigo sana sa kaso. Napatay mismo kasi ang sospek na naging witness na si Suwaib Upham noong Hunyo, habang pamilya naman ng ibang testigo ang naging biktima ng pamamaril. Siyempre may agam-agam yung mga gusto magtestigo, no? Dahil meron namang mga talagang napatay na. No? Yung isang tao na gusto sana magtestigo na hindi man lang napagbigyan na pumasok sa Witness Protection Program ay pinatay. No? At yan ay nagpadala ng mensahe sa mga iba pang tatayo na baka mailagay din sa abirya ang kanilang mga buhay, no, kung sila ititestigo. Kung ang mismo mga saksi sa kaso ay tila hindi kayang protektahan ng pamahalaan, nangangamba mga prosecutor na dahil dito pati ang kaso laban sa mga Ampatuan ay walang mahahantungan. Ang ating sistema ng batas, hindi siya isinulat para sa isang kasong ganitong kakomplikado, no, na napakadaming mga testigo, napakadaming nasasakdal, napakadaming mga
biktima. Hindi kasi tayo nagkaroon ng karanasan sa tinatawag na mass murders. Habang tumatagal, tila mas lalo nagiging masalimut ang paghanap ng hustisya para sa mga biktima. Ang nangyari sa amin dito, ang mahirap. Ang mahirap, mahirap. Ang mayaman, yung mas mayaman pa, sila ang hari. Basta kung galitan kanila, patayin ka. Hangad niyang makuha ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ng Maguindanao. Pero ang pagbangga niya sa pinakamakapangyarihang angkan sa lalawigan, ang nagpasiklab sa isang karumal-dumal na krimeng pumaslang sa kanyang asawa, kaanak at ilang mamamahayag. Ngayong nailuklok na bilang bagong gobernador ng Maguindanao si Esmael Toto Mangudadatu, may pagbabago nga ba sa buhay ng kanyang nasasakupan? Ito ang Kapitolyo ng Maguindanao. Ang malapalasyong gusali ang naging simbolo at sentro ng kapangyarihan ng mga Ampatuan. Halos kalahating bilyong piso ang halaga nito. Pero ngayon, ito'y abandonado. Wala kahit isang taong nag-oopisina rito. Ang lugar at gusali, tila ghost town na minumulto ng alaala ng Ampatuan Massacre. Para sa kanyang seguridad, mas pinili ni Governor Mangudadatu na mag-opisina sa kanyang bayan sa Buluan. Ilang metro lang kasi mula sa abandonadong Kapitolyo ang magarang mansyon ng mga Ampatuan. Kung ang gobernador nga ng lalawigan ng Maguindanao ay nangangamba sa kanyang seguridad. Hindi yan nawawala. Lagi po yan dahil alam po natin at itong Ampatuan, napakaraming barel, napakaraming tauhan na tagasunod nila. Paano pa kaya ang ordinaryong mamamayan? Considering the fact that until now, at yung haba ng panunungkulan din ni Mangudadatu sa politika at saka sa gobyerno, wala pa akong nakikitang isang makabuluhang accomplishment record na masasabi natin ito yung batayan, dahilan kung bakit magkakaroon ng development pag-unlad sa Maguindanao. No? That has yet to be seen. Nakaugat ang mga Mangudadatu sa isang dinastiya rin ng pamilyang namumuno sa Sultan Kudarat. Kabilang ang gobernador at 5 alkalde ng Sultan Kudarat at Maguindanao sa matataas na katungkulan sa pamahalaang hawak ng mga Mangudadatu. Totoo yan na nanggaling ako sa yung mga aking mga parents, aking mga kamag-anak ay halos politicians. Pero hindi naman marahas yung aming pamamaraan. At bago pa maghiwalay ng landas, mahigpit na magkaalyado ang mga Mangudadatu at Ampatuan. Alam niyo yung Mangudadatu at saka Ampatuan, matagal nang magkaibigan yan, no? Mahaba yung kanilang pinagsamahan sa politika at saka sa clan politics, no? In fact, masasabi natin yung rise ng Ampatuan ay bunga din ng suporta na ibinigay ng mga Mangudadatu. No, nagtutulungan yan eh. Hindi rin umano nagkaiba ang mga Mangudadatu at Ampatuan sa usapin ng private armies. Private armies, meron kaming CAFGO. Yun na, nandun. Legal yun, CAFGO. Kumbaga, multiplier yan ng military. Tumutulong yan, pero hindi po namin ginagamit na. No? Ginagamit po ng taong, ng bayan para seguridad po. Sa pag-usad ng kaso ng massacre, naungkat din ang mga kaso ng pagpatay at illegal possession of firearms laban kay Mangudadatu. Bagay na mariin niyang itinanggi. Now, ang sinasabi, ako daw nagpapatay dahil ako ang alkalde nun. But ang katotohanan doon, hindi ako pwede pumatay ng tao. Hindi naging madali para kay Mangudadatu na makuha ang pagiging gobernador. Sa katunayan, naging mahigpit ang labanan ng mga boto ni Mangudadatu at ni Dato Ombrasin Suat na kaalyado ng mga Ampatuan noong nakaraang eleksyon. At kung pagsasamahin ang boto ng kanyang mga nakalaban, higit na mas malaki ito sa nakuhang boto ni Mangudadatu. Malakas ang sense of idealism ni Governor Mangudadatu at gusto talaga niya ng pagbabago. Ang tanong, makukuha ba niya ang suporta ng ibang mga political families, political clans that would allow him to
implement for quite a long, say, period of time, his vision for change for Maguindanao. Nanatili pa rin umanong hati ang mga namumunong pamilya sa lalawigan. Maraming grupo sa Maguindanao, hindi lang naman ang mga Magudadato at Ampatuan. At ang buong arm na din, they really have to have a conversation within among themselves, you know, and to articulate, I think to begin to articulate the collective interest of particularly not only the interest of the people of Maguindanao. Ngayong si Governor Mangudadato na ang nakaupo, malaking hamon para sa kanya ang laganap na kahirapan sa nasasakupan. Sa loob ng isang dekada, tumatalon-talon sa ikalawa at ikatlong pwesto ang Maguindanao sa mga pinakamahirap na probinsya sa bansa. 3 sa bawat 5 tao sa Maguindanao nakaranas ng kahirapan. 1 taon makalipas ang Ampatuan Massacre, tila walang pagbabago sa kanilang kalagayan. Kinatandaan na ng 52 taong gulang na si Mang Monto ang kahirapan dito sa Maguindanao. Ang nangyari sa amin dito, mahirap. Yun ang sinasabi ko sa ang mahirap. Ang mayaman, yun ang mas mayaman pa. Pagsasaka ng palay at mais ang pangunahing kinabubuhay ni Mang Monto sa bayan ng Dato Unsay. Pero malaking problema kung paano maibebenta ang kanyang mga ani dahil sa kawalan ng suporta sa agrikultura. Kasi yung mga palay dito, sir, hindi makakuha ng kwan, hindi makaganansya, hindi makakuha sa mga tao ba. At saka yung mga tubig dyan, malitang tubig na pumapasok. Hindi man sila biktima ng massacre, pero matagal na silang bihag ng karahasan sa kanilang bayan. Minsan na ring sinunog ang pamayanang ito sa Maguindanao. Sila ang hari. Basta kung galitan ka nila, patayin ka. Namayani na sa Maguindanao ang karahasan at takot dahil sa pagtugi sa MILF, RIDO at pag-usbong ng mga private armies. Yung mga malalakas na puwersa, yung mga political clans, yung mga private armies, ang parang nag-fill in nung void na yon. Sila yung mga naghahari dahil hindi kaya ng gobyerno ayusin yung problema sa Mindanao. Hindi rin, wala ring reforma sa kamusliman na kung anong gustong gawin lalo na sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Hanggang sa kasalukuyan, nakataas ang state of emergency sa Maguindanao. Isang taon matapos ang massacre, nanatiling kahirapan at karahasan ang mga problemang humahamon sa pamamahala ni Gobernador Mangudadato. Yun na nga, pilit naming may ahon nitong Maguindanao at may pakita po namin na balang araw may peace and development dito sa Maguindanao. Nagbago man ang kanilang liderato, tila wala pa ring pagbabago sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa probinsyang ito. Itanungin ka nila, sabi nila, Ampatuan ka, sabi mo, oo. Bigla lang takot sila eh. Sabi nila, nandito na yung mamamatayang tao. Sinasabing nakalulula ang yaman at ari-arian, makapangyarihan, kinatatakutan ang mga Ampatuan ng Maguindanao. Malalim at mahaba na ang kasaysayan ng mga Ampatuan sa politika. Noon pa mang martial law, nagkaroon na ng pwesto sa pamahalaan si Andal Ampatuan Sr. nang italaga siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang OIC o Officer in Charge ng Sharif Agwak sa Maguindanao. Dito na lubusang lumawak ang impluwensya at kapangyarihan ng angkan. At nito nga mga nakaraang taon, naging kaalyado sa politika ni dating Pangulong Arroyo ang pamilya Ampatuan. Nagkaroon tuloy ng some kind of a meeting of interest between the national government through Malacanang at the time in such a way that the Ampatuans would be backed up and would be given all the political, including military support. But in return, the Ampatuan should also, in a sense, facilitate or if not give vote
Pero kasabay ng paglawak ng kanilang impluwensya ang pagbato ng kaliwat kanang batikos sa pamilya. Noong 2006, matapos ang isang tangkang pagpatay sa nakatatandang ampatuan, naglabas si dating Pangulong Arroyo ng Executive Order 546 na nagpapahintulot sa mga lokal na opisyal na magtalaga ng hukbo para labanan ang mga kaguluhan. Ang mga ito ay nakilala bilang Civilian Volunteer Organizations o CVOs. Binigyan ng armas, pinondohan, at ginamit din para kumalaban sa Moro Islamic Liberation Front. Ang problema na walan ng kontrol ang EFP at ang kapulisan. Ang nangyari tuloy parang nagiging personal bodyguards ng mga ampatuans, yung mga CVO. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga pangunahing akusadong ampatuan pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam maliban sa abogado ni Governor Zaldi Ampatuan. ARMM governor po siya, may mga security escort po siya provided by the government. Hindi po siya kilala as a private army. Ang sinabi ko, ang alam po ng mga tao talaga diyan, at ayun din ho aking pagkaalam, siya po ay hindi kinatatakutan sa area dahil wala nga po siya mga ganitong inclination sa violence or use of force. Ayon sa Human Rights Watch, sangkot din ang mga ampatuan sa mga unsolved cases tulad ng pananamantala, pagtutorture at pagpatay sa Maguindanao. Noong nakaraang linggo, inatasan ni Justice Secretary Laila De Lima ang Death Investigation Division ng NBI na imbestigahan ang 56 pang kaso na umano'y kinasasangkutan din ng mga ampatuan. Ang methodology pong ginamit nila ay pag-i-interview ng mga 50 witnesses. So as a method na ganun po ay talagang po puro salita lang po muna. So wala po silang concrete and specific evidence of particular crimes. Ano po. Pero makalipas ang isang taong pagkakapiit, nananatili umanong inosente ang mga ampatuan mula sa massacre. Sana matingnan mabuti ang ebidensya. Ang ebidensya po ay nagpapakita na wala talaga po siyang kinalaman dito sa Maguindanao Massacre na tinatawag natin. Ayon kay Professor Wadi ng UP Islamic Studies, nakakulong man daw ang ilan sa mga ampatuan. Hindi umano agarang nawawala ang impluwensya ng kanilang angkan sa Mindanao. Sa nakaraang 2010 elections, 68 ampatuan ang tumakbo. 15 sa kanila ang nanalo sa iba't ibang posisyon. Both on the provincial, municipal, and barangay level, there was almost a complete control by the ampatuan, especially in Maguindanao. And this control has already spread to the regional level. Pero maging ang mga ampatuan umano ay biktima rin ng nangyaring krimen. Isa si Ahmad Ampatuan sa mga nanalong mayor sa Maguindanao noong nakaraang eleksyon. Pinsan si Ahmad ni Zaldi Ampatuan. Gayunpaman, hindi raw makatarungan na nadadamay sila sa kasalanang ginawa ng iba. Itanungin ka nila, sabi nila, Ampatuan ka, sabi mo, oo. Bigla lang na takot sila eh. Sabi nila, nandito na yung mamamatayang tao. Giit pa niya, hindi lahat ng ampatuan sangkot sa naganap na massacre. Dahil wala ko kasama nun dyan. Yun lang, ginahingin namin, basta yung hindi nakasali dyan, hindi na isali. Dapat yung naggumawa lang. O, tsaka hindi lahat ng ampatuan na masama eh. Giit ng kampo ng ampatuan, tila nahusgahan na sila, wala pa man ang hatol sa kaso. Ang pinakikiusap po sana namin, tingnan yung ebidensya. Alam ho natin ng emotional level na involved dito sa kaso na ito. It might overtake the rule of law at saka yung sinatawag po nating due process. Sana ho, huwag makalimot na may batas at mga proseso na dapat ibigay din sa mga akusado. Sa kasalukuyang takbo ng investigasyon at asunto, maaaring abutin daw ng dekada o higit pa bago mahatulan ang kaso. So pagkatapos sa isang taon, nasa 2.8% pa lang tayo ng 100%. At 2.8%, ibig sabihin, 10 taon, 28%. So aabutin ng 40 anyos yan kung hindi bibilis ang proseso, no? Pangunahing dahilan din daw sa andar ng kaso ang dami ng akusado. Dahil 195 na accused at 58 counts,
lahat naman na akusado dyan, may sariling kaso. So ang total na kaso na pinag-uusapan natin ay 195 times 58. No? So kada merong isang tao na mahuhuli, kada isang tao na meron na namang maa-arraign, ibabalik yung proseso doon sa tinatawag na pre-trial. Mungkahi ng mga nagsampa ng kaso, magkaroon ng special court na tututok lamang sa kaso ng Ampatuan Massacre. Pero malabo umanong mangyari ito. Kaya yung move na ito na lang ang tutukan niya, hindi masama yun. Pero at the same time, bakit hindi tayo lumikha ng special court for Imelda and the Cronies? Bakit yan ginawa lang kay Pangulong Erap? It should be like any other case dahil hindi ko mo ito suportado ng media. Marami sa kanila nasaktan eh. Kakalimutan na yung kaso ni Pedro o Juan de la Cruz na nasaksak yan, napatay. Yung kaso nung biyudang yun, kasing importante nitong 57 or 58. Sa kabila ng mga balakid sa mabilis na pagtamo ng hustisya, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga pamilya ng mga biktima na sa bandang huli ay mapaparusahan din ang mga nagkasala. Ayaw kung pagdating ng panahon na kung hindi natin makamit ang hustisya, mas doble pa o triple pa ang kaya nilang gawing pumatay sa isang iglap lang. Salamin ang Maguindanao Massacre sa Karahasan, dumi ng eleksyon at pananamantala sa kapangyarihan. Nananatili itong pilat sa malayang pamamahayag sa bansa. Sa tila mahabang paglalakbay sa pagkamit ng hustisya, patuloy na aalingaw-ngaw ang panawagan ng katarungan para sa mga biktima. Gayon din ang tunay na reformang hamon sa mga pumalit sa mga naghahari-harian. Dahil sa gitna ng kaguluhan, nagtatanong din ang mamamayan ng Maguindanao kung kailan nga ba ang kahirapan at karahasan ay mapapalitan na ng kaunlaran at kapayapaan. Bagong administrasyon, bagong pamahalaan. Lahat nakatutok kung ano ang kahahantungan, naway hindi na maghintay pa ng susunod na anibersaryo para maihain ang katarungan. Dahil hanggat walang nananagot at naparurusahan, hindi ito dapat kalimutan.